Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1987 sa probinsya ng Capiz. Halos maputol na yata ang aking braso sa kakahila ng kaibigan kong si May. Kanina pa niya kasi ako inaayan na bumili ng suman na paninda ng isang matanda na halos araw-araw kong nakikita sa labas ng eskwelahan. Mabilis kong pinigilan si May at saglit na tinitigan muna ang matanda. Kitang-kita ako ang kakaiba niyang itsura na para bang hindi gagawa ng maganda. Hindi ko alam kung anong nakita ni May sa kanya. Pero gustong-gusto niyang bumili rito. Buntong hiningang hinarap ko si May. Nakasimangot na siya at mukhang balak ding kalabanin ang nakatakda kong sasabihin sa kanya. Ayoko talagang bumili. Hindi dahil sa wala akong pera, kung hindi dahil sa hindi ako komportable sa mga tingin ng matanda. Kapag tinititigan ko naman, ay lumilihis ng tingin na ayon sa aking mga magulang. Kapag ganun daw ang isang matanda, ay huwag na daw kaming lalapit. At malinaw na, isa itong aswang. Tara na! Mukhang masarap yung pagkain. Masarap yung kakanin. Pag-aaya naman ni May. Wala akong nagawa kundi ang magpatianod sa kanya. Hindi pa nga kami nakakalayo, ay naramdaman ko ng paggulo ng langis sa aking bulsa. Napatingin ako sa botelya. Kumukulo iyon. Ang sabi ni Tatang, may aswang sa paligid kapag ganun ang nangyayari. Hindi ko tuloy maiwasang maging balisa ng titigan ulit ang matandang nagtitinda ng kakanin. Parang napaka-irresponsable naman yata nito pagdating sa pag-aalaga sa sarili. Nang sa lalapitan na namin siya, ay nagbagong bigla ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang matatalim niyang titig ay naging nakaririmarim ng ngiti. Mas lalo tuloy akong kinakabahang lumapit. Sa takot na baka kung ano ang masabi ko. Lalo na kilala pa naman akong matabi ng dila. Hindi ko nga napigilan si May at bumili nga siya ng isang bungkus ng suman. At saka kami naglakad pa uwi. Sabi ni May, masarap daw yung kakanin. Lalo na kapag ipapares sa kape na nakagawian na niya imerienda sa hapon. Kinagabihan, dumating ang aking kuya. Si Kuya Rico. Galing ito sa trabaho. May dala siyang pasalubong. Isang supot na may laman ng suman. Natutuwang inilagay ito ni Mama sa loob ng ref. At bukas daw ay aagahan namin yun. Si Mama din ay mahilig sa kakanin. Kaya naman pasimple kong tinanong si Kuya kung saan nga ba niya binili ang nasabing suman. Hindi ko na napigilan ang pagtabingi ng ngiti ko nang sabihin niyang sa matandang nakatambay sa harap ng eskwela niya binili ang suman. Muli na namang nanumbalik ang aking kaba matapos niyang sabihin na kinukumusta raw ako ng matanda. Sina Kuya at Mama ay nagpunta sa salas para mag-usap. Kaya naman ipinagpatuloy kang paghahanda sa mesa. Ang suman ay inilagay ko sa isang lalagyan habang iniisip kung ano nga ba ang gagawin ko dito. May naalala kasi kung sinasabi noon ni Lolo na kapag nagdududa raw kami sa isang pagkain ay pwede namin itong pigaan ng isang kalamansi. Ang pagkain kasing may lamang ritual hawa ay maaaring lumitaw sa pamamagitan ng pagpiga nito
ng kalamansi. Halimbawa, imbis na isda ang nakikita sa isang putahe, ay kaya nitong ilitaw ang tunay na anyo sa pamamagitan ng paglalagay dito ng katas ng kalamansi. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Pero kakaiba talaga ang kutob ko sa suman na nakabalot sa dahon. Alam ko naman na malikot ang aking imahinasyon. Pero hindi ko kasi maiwasan ang maging alerto pagdating sa usaping aswang. Walang babalang pinigaan ko ng kalamansi ang isa sa mga bungkos na binalatan at saka naghintay ng ilang saglit. Hindi makapaniwalang napatakip ako ng bibig dahil sa pagkapang ng kilabot nang makita ko ang mga uod na kusang naglalabasan sa ilalim ng suman. Sa sobra kong pangdidiri ay nagtatakbo ako sa banyo at doon ay nagsuka. Pinakalma ko ang aking sarili. Kung kaya't nung nahimasmasan ako ay saka ako bumalik sa kusina. Para lamang masindak ng maabutang binalatan na at kinain ni Kuya Rico ang isa sa mga suman. Kuya! Tanging nasabi ko na lamang nang makitang sarap na sarap silang dalawa sa pagkain sa nasabing suman. Mangyak-yak na nilisan ko ang kusina at nagtungo sa salas. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos nito. Alam kong suman lang naman ang kinain nila. Pero hindi ko maiwasang isipin na nagmumukhang laman loob ng tao ang sumang pinagtutulungan nilang kainin. Dahil sa nagsisikip kong dibdib, naisip kong lumabas na lang muna ng bahay para magpahangin. Nagbabakasakali lang ako na magiging ayos din ang lahat at kakalma din ako mamaya. Baka din naman kasi masyado lang akong nag-overreact. At wala namang dapat katakutan. Ayoko lang kasing may mangyaring masama sa pamilya ko. Pasalampak akong naupo sa labas ng aming bahay. Sinuwid ko ng tingin ang buong paligid. Sa di kalayuan ay may tindahang bukas pa at nakabukas ang kanilang malakas na radyo na may mga malatromperang speaker. Dahil dun ay medyo nalibang ako. At pinalis ko ang luhang pumatak sa aking pisngi. Baka masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Lumipas ang mga araw at naging ayos naman sila kuya at si mama. Tingin ko ay masyado lamang akong nag-iisip talaga ng kung ano-ano. Galing ako sa labas nun at pumasok sa loob ng bahay. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita akong balisa si kuya at para bang pusang may hinahabol sa ilalim ng mesa. Wala si mama nun, pero bukas naman ang pintuan sa likuran, kaya naisip kong baka naroon ang aking ina. Una kong nilapitan si kuya na paggapang-gapang sa ilalim ng mesa. Mukhang may pinagkakaabalahan siya. Kung kaya't yumuko rin ako para silipin kung anong ginagawa niya. Gusto kong magsisi nang makitang nilalantakan ni kuya ang isang nagkikisay na daga at tinanggalan niya ito ng ulo. Napapikit pa si kuya sa sobra yatang sarap ng kanyang kinakain. Ako naman ay muling nanumbalik ang takot at pandidiri dahil sa aking nakita. Halos walang ingay na napaatras ako palayo sa kanya at kagad tinungo ang pintuan sa likuran para hanapin naman si mama. Halos mawalan naman ako ng ulirat nang makita ko si mama at nilalantakan ang buntis naming aso na si Whitey. Kasalukuyang kinakain ng maliliit na itong tuta
na sapilitang hinihila mula sa nabutas na tiyan. Hindi ko na nakayanan ang aking mga nakita at mabaliw-baliw nang tumakbo palayo sa lugar na yun. Papalakas ng papalakas ang aking palahaw na para akong bakang kinakatay dahil sa labis na takot. Pinagkaguluhan tuloy ako ng aking mga kapitbahay at tinanong kung anong nangyari. Umiiyak na sinabi ko sa kanila ang nangyari kina kuya at mama. Gulat na gulat ang lahat ng aking mga kapitbahay. At halos lahat sila ay nag-alok ng tulong. May nagtawag ng albularyo dahil maaari pa daw magamat ang aking mga kaanak na sa tingin nila nayanggaw. Lalo na't kamakailan lang ito kumain ng pagkain sadyang ibinigay ng aswang para makapanghawa. Isa sa aking mga kapitbahay na nakiusyoso ay si May. At naaawa siyang inalo ako. Sabi ni May, hindi naman daw siya naging kagaya ng aking mama at kuya nang makakain siya ng suman. Kung kaya't baka may nakain iba ang aking pamilya, kaya sila nagkaganon. Umiling ako at sinabihan siyang hindi niya ako naiintindihan. Alam kong may ibang sangkap na inihalo ang aswang na yun sa pagkain binili nila kuya. Dahil naging kakaibang aking kapatid mula nang makakain ito ng ganong pagkain. Hindi na rin nagsalita pa si May pagkatapos nun. Maya-maya pa, ang isa naming kapitbahay na si Karoke ay nagdala ng albularyo para tingnan si mama at si kuya. Matapos yun ay dinala kami sa bahay ng albularyo kasama sina mama at kuya para doon gamutin. Samantalang sumama naman ako sa ibang tanod at mga nagmamalasakit naming kapitbahay para magronda at hanapin ang matandang aswang na sa tingin ko ay yun ang nanghawa sa amin. Pansin ko din, balisang balisa si May na para bang may nangyayari sa kanya na hindi ko alam. Ayoko naman siyang kausapin muna dahil nagtatampo pa ako sa kanya. Hindi ko lang kasi matanggap na tinatanggihan niya ang mga kababalaghang nangyayari sa akin. At ayon pa sa kanya, nasisiraan daw ako ng bait. Ganun pa man, agaw atensyon kasi siya, kaya naisipan kong sundan siya nang lumiko siya sa isang eskinita. Nagpaalam muna ako sa mga barangay tanod at sinabi kong uuwi muna ako. Pero ang totoo, sinundan ko ng palihim si May. Hindi ko alam na may iba pa yata siyang dadalawin. Walang ingay kong tinalunton ang daan na dinadaanan niya. Bagamat meron ka ba? Inilabanan ko yun at sinundan si May dahil kaibigan ko siya. Baka lang kasi kaya siya balisa dahil nag-away sila ng kanyang kasingtahan. Maya-maya pa, ilmiko si May sa isa pang eskinita sa kaliwa at pumasok sa nag-iisang bahay na naroroon. Katamtaman lang ang laki ng bahay. Bungalow style. Nakita kong pumasok si May. At matagal-tagal rin ay hindi pa rin ito lumalabas. Kaya naman palima kong sumunod sa kanya papasok sa loob. Medyo nakaawang lang kasi ang pinto. Kaya't malayo ako nakapasok ng walang ingay. Madilim. At mukhang walang tao sa loob. Nang maya-maya pa may naulinagan akong nag-uusap sa hindi ko matukoy na parte ng bahay. Tingin ko din ay walang kuryente rito. Walang nag-aasikaso sa bahay. Dahil masyadong maalikabok. Mabuti na lamang at natuntun ko kaagad ang pinagmumula ng ingay. Sa may bandang kusina yun.
at 2 tao ang nakita kong abala sa ginagawa nila sa kusina. Sinubukan ko pang magkubli habang pinagmamasan ang ginagawa nila. Para lamang masindak ako nang makitang katawan ng tao ang kanilang kinakatay at tinatanggalan ng laman loob. Takot na napaatras ako dahil sa labis ng takot. Halos humina ang tibok ng aking puso. Parang mabibingi yata ako sa sindak na aking nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit biglang nanghina ang aking mga tuhod na parang sa nauupos na kandila. Nang lumingon si May at ang matandang nakilala ko bilang nagtitinda ng kakanin, ay hindi na ako nagdalawang isip pang kumaripas ng takbo. Nagkukumag ako sa takot na hinanap ang daan palabas dahil pakiwari ko ay papanawa na ako ng ulirat kapag lumingon pa ako sa pinanggalingan. Nang tuluyan ko nang maabot ang pintuan, sa hindi sinasadya ay napatid naman ako. Kung kaya't nadapa ako sa bungad ng pinto. Natitiyak kong isa yung mahabang dila na pumulupot sa mga paa ko. Pero nawala din agad itong bigla. Kaya naman bumangon din ako. At nanginginig na tumakbo na sinabayan ko naman ng pagsisigaw. Buti na lamang at may napadaan na grupo ng mga tanod. Naagaw nito ang kanilang pansin at nagtakbuhan papalapit sa akin. Inakay ako ng isa sa mga tanod kung kaya't isinumbong ko sa kanila ang nakita ko sa loob ng bahay. Nagulat ako nang makitang kanya-kanyang hugutan ng mga itak ang mga kalalakihan. Sinugod ang bahay niyo kung saan naroon si May at ang matanda. Kung nasaan si May at ang matanda. Hindi ko na alam kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng mga panahon yun. Pero natitiyak kong naging madugo ito. Naririnig ko pang paglalaban ng 2 tao sa loob. Kung kaya't hindi ko maiwasang mapaiyak. Wala akong ideya kung kaano-ano ni May ang matanda at kung ano ang kinalaman ng mga kung ano ang kinalaman ng mga pangahawa nila sa mga taong bumibili ng pagkain nila. Basta't ang alam ko, galit na hinila ng taong bayan ang nanglulupaypay na si May at ang matanda at saka kinuyog ng mga tao patungo sa plaza. Pareho silang duguan. Nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat sa katawan. Hindi umiimik ang dalawa. At walang anumang sinabing kahit pa binabato na sila ng mga kasuklam-suklam na salita ng mga tao. May sumigaw na susunugin sila. Pero pagdating ni Kapitan, ay pinigilan sila sa mga dapat nilang gawin. Kahit para pinagdududahang aswang ang mag-ina, ang maglola, kailangan daw idaan sa legal na paraan ang pagpaparusa sa kanila. Dinakip ang dalawa at dinala sa presinto. Simula nun, ay hindi ko na sila nakita pang muli at hindi ko man lamang din naitanong kung bakit nila ito ginagawa. Kahit papaano ay nagpapasalamat ako na gumaling ang aking kuya at ang aking mama. At iniwasan na namin ang kumain o bumili ng mga pagkain mula sa taong hindi namin kakilala.